Hola, mi amiga, kumusta? Ito yung pangalawang video ko tungkol sa Pocket Bible Guide from Scott Hahn na aking tinatranslate sa Tagalog upang maliwanag po sa ating mga mahilig sa Tagalog. Okay po. So, ang ating simulan ngayon, dahil na ating nasimulan na noon ay ang intro nito, ngayon naman ay magsimula na talaga tayo sa unang bilang, no? Ano ang meron sa Biblia? Ayan. So, sana po ay nakasubaybay kayo nung aking intro para makakadugtong kayo, makakonect kayo dito sa aking sasabihin. Okay po. So, lahat ng ito ay aking tinatranslate po. Hindi po ito galing po sa aking sarili. Hindi po ako isang theologian, no? Simpleng Katoliko, katikista, at nakapag-seminar din po ako ng apologetics, lay apologetics. Kaya nga, ay ganado po ako magbahagi sa inyo dahil yun po talaga ang ating mga misyon, no? Na kung ano man yung ating nalalaman at ano ang ating nakakain na sa ating espiritu ay dapat natin po itong ibahagi. Okay? So hindi natin po ito buburuhin sa ating sarili ang ating mga nalalaman. Kaya ito po ngayon ay aking kunting pagbahagi po sa inyong lahat. Okay po, ang number 1, ano ang nasa Biblia? Ito ay salita ng Diyos ayon sa salita ng tao. Ayan. Dahil galing ito sa makapangyarihang Diyos, ito ay may kapangyarihang makapagbago ng buhay. Yan, ako malinaw po, no? Dahil kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin at alam niya ano ang kailangan natin kung bubuksan natin ang aklat. Okay. Minsan ang kanyang salita ay parang kulog galing sa langit. Minsan parang bumubulong na maliit na boses. Ngunit ito ay talagang salita na pinadala ng may alam ng lahat, mapagmahal at makapangyarihan sa lahat. Yan po ang Biblia. Po. Ang Biblia ay isang buong library ng mga aklat na sinulat noong mahigit 1,000 taong nakalipas sa iba't ibang pamaraan at estilo. Iba't ibang punto de vista or point of view, dose-dose ng iba't ibang manunulat. Yan po ating unawain ng Biblia, no? Ngunit ito isang aklat na may akda, ay isang author lang, isang aklat, ang Diyos. Yon. May akda po ang author, ang Tagalog ng author, no po? Ang Diyos. Na nagkwento ng isang kwento na nakakadurog ng puso at kagilagilalas na kwento ng ating kaligtasan. Yan po ang Biblia. Nasa number 1 pa tayo, anong meron sa Biblia. Walang ibang aklat na may isang uri na iba-iba o nagkakaisa ang iba-iba. Sa pagbabasa ng Biblia, hindi lang nakakatuwa, ngunit ito ay pinaka-exciting na karanasan ng ating kaisipan sa ating buhay. Yan po. Mahaba ang kwento bago natin ito maunawaan at makilala natin ang maraming kapananabik na mga tauhan na ating makikilala. No? At sa bandang huli, matatanto natin na mula pa sa simula, ang ating Diyos Ama ay may makaama na plano sa ating kaligtasan. Makikita natin na nagpapadala siya ng mga tao at pangyayari upang gumabay sa mga tao at pangyayari sa paghahanda ng kanyang bayan para sa dakilang bagay na darating sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga imahen upang makakatulong sa kanila sa pag-uunawa. Ayan, may mga events, may mga pangyayari at mga imahen din upang mapaunawaan din daw natin ang kanyang paggabay, ang kanyang presensya. Yun po. Okay. So higit sa lahat, may isa pang bagay kung bakit kakaiba sa lahat ang Biblia. Hindi lamang na makontento lang tayo sa ating pagbabasa. Maari din tayong humakbang at makiisa dito kung saan man ipinagdiriwang ang sakramento. Ito ang Biblia na gumagalaw. The Bible in action, yun po ang sakramento.
Yan. So, yun po. Sino nagsabi niyan? Si Scott Hahn po. Di ba sabi ko sa inyo, a former Protestant na discover ang authenticity of the Catholic Church, the church that instituted by Christ or founded by Christ mismo. Po. So, sa pagbabasa ng Biblia ay tumutulong sa atin sa paghanda para sa sakramento. At sa mga sakramento, lahat ng nababasa natin ay nagkakatotoo at makikita natin mismo sa ating mga mata. Okay, ang sakramento, mga sakramento ay yan po yung Biblia in action. Yan po, so makita natin mismo sa ating mga mata. Okay, patuloy ko po. Ang pangalawa sa Pocket Bible Guide, ang hugis ng Biblia. Ayan. So, sana naunawaan natin yung una. Ano yung una ay ano ang nasa Biblia. So, meron na kayong karagdagang kaalaman. Napakaganda, di ba po? Pangalawa, ano ang hugis ng Biblia? Yan. Ang Biblia ay isang library ng mga dose-dosenang aklat. Katulad sa mga magagandang library, ito ay dapat organisado kahit papano upang mahanap natin ang mga aklat na ating kailangan. Yan ang ating naasahan, di ba po, sa isang library. Sabi nga, ang Biblia ay kalipunan ng mga aklat, no? So, library, no? Dahil ang Biblia ay nagsimula sa simula ng panahon, nagtatapos din ito sa wakas ng panahon. Yan po yung Biblia. Maaring inaasahan natin na ang mga aklat ay nakasalansan o nakahanay ayon sa pagkakasunod-sunod na pangyayari. Sa totoo, ito'y naayos na parehong komplikado at mas lohikal pa niyan. Yan. So ito po, malaman natin kung paano siya naisalansan o naaayos ang mga aklat sa Biblia. Okay, may sinasabi dito, may dalawang malaking paghati ang Biblia. Lumang tipan at ang bagong tipan. Hati yan sa dalawa. Ano ang meron sa lumang tipan? Aklat. Lahat ng aklat nito ay nasulat bago pa dumating si Hesus Kristo. Ang tawag noon ay scripture sa English, kasulatan. Yan po yun. At yan po yan ay naabutan po yan ni Jesus. At yan po ang kanyang binabasa o nababasa o napaliwanag din ng kanyang magulang, lalo na kay Mama Mary at saka si Saint Joseph. Yan po, kaya familiar po siya sa kasulatan o scriptures. Yan, ginagamit niya nung siya ay nangangaral. Lagi niya sinasabi, ayon sa kasulatan, ayon sa kasulatan. Hindi niya sinasabing ayon sa Biblia. Kasi wala pang tinatawag na Biblia noon. Ang tawag noon nila ay kasulatan. Diba po? Okay. Sa bagong tipan, lahat ng aklat ay nasulat pagkatapos dumating na Hesus Kristo. Ayan. So pagkatapos pa, mga ilang taon pa na namatay si Jesus, mga ilang taon pa nakalipas, saka pa nabubuo ang Biblia, nalikom yung mga scriptures or mga kasulatan. Okay. Ano ang tipan? Kaya sabi natin kanina, lumang tipan, bagong tipan. Ano ba yung tipan? Okay. Ang tipan ay kasunduan. Isang formal o solemne na kasunduan ng isang relasyon. At ang bago at ang lumang tipan, ito ay relasyon ng Diyos at sa kanyang bayan. Ayan, yan yung ibig sabihin ng tipanan ng Diyos at ang tao at sa kanyang bayan. Ang luma at bagong tipan ay ang mga aklat ay naayos ayon sa uri. Ayan, ito. Paano inayos ang luma at saka bagong tipan? Ito yung pagkaayos nila. Ang unang pagkaayos ay ang mga ayon sa batas. Yan, ang mga batas. Kaya sa unang pagkaayos, mababasa natin ito ang 5 aklat ni Moises. Ito ay pundasyon ng anuman sa lumang tipan. Nagsasalaysay ng kwento kung paano nagsimula at nagbigay ng pamantayan o patakaran sa buhay at pagsamba. Ayan, inaayos ayon sa batas. Pangalawa, inaayos ayon sa kasaysayan. Ayan, o history. Ang mga aklat ay nagsasalaysay ng mga kwento ng Israel sa lupang pangako. Ayan, tungkol sa mga kasaysayan pa ito sa lumang tipan na tayo ha. Lupang pangako. Simula ng pananakop ng kaharian at ang pagpalabas tungo sa matagumpay na pagrebelde ng mga Makabeyo. Ayan,
Diyan natin maunawaan yan kapag kayo ay nagbabasa ng Bible. Sana hawak niyo po ngayon ang Bible. Kaya sabi ko kanina, kung halimbawa napanood niyo ang aking unang video, ay sabi ko na sana ay may hawak kayong Bible ngayon, no? Okay po, ang buong Bible yung talagang may luma at saka bagong tipan. Meron kasing Bible ngayon na binubukod na yung bagong tipan lang, no? Okay, pero itong tinutukoy ko talaga dapat buong Bible talaga may luma at saka bagong tipan. Okay, so pangatlo, karunungan or wisdom na aayos ang lumang tipan o ang aklat sa lumang tipan na ayon sa karunungan. Meron ditong kasama ang mga aklat sa hanay na paglikha at ganun din ang pagtuturo ng moralidad, pang-personal na buhay, pamilya, pangangasiwa o pamumuno at takot sa Diyos. Yan yung karunungan, mga aklat ng karunungan ang tawag dyan. Okay, mga aklat ng prophecy or mga salita ng Diyos, no? Ang paghukom ng Diyos sa mga masasama at kanyang mga pangako sa mga naghihirap. Ayan yung Book of Prophecy naman. Okay, kaya yun ang pagkasalansa noon, no? Yan ang lumang tipan, paano siya sinalansan. At ganun din dito sa bagong tipan, no? Sa bagong tipan naman, meron ding magkasing tulad din na pagbalangkas o pagkakasunod-sunod. Una, ang mga ebanghelyo. Ang mga ebanghelyo, ito din yung tumutukoy sa mga batas, no? Ang pundasyon ng lahat ng bagay sa bagong tipan, yan yung ebanghelyo. Nakasalaysay kung paano dinala ni Jesucristo ang bagong batas kung saan mamuhay ang mga Kristiyano. Yan yon sa bagong tipan. Pangalawa, pagkahanay, gawa ng mga apostoles. Yan yung mga kasaysayan niya, no? Tumutukoy din yun sa kasaysayan. Ang pagtatag at paglaganap ng bagong kaharian. Yan. Pangatlo, mga sulat. Ito din yung tinatawag na karunungan o wisdom. Mga pagninilay sa kahulugan ng Kristiyanong karunungan at mga praktikal na mga payo sa pagsabuhay ng Kristiyanong buhay. Yan yon ang paglarawan sa mga sulat. Ang pang-apat naman ay ang aklat ng pahayag, prophecy. O, di ba? Pareho lang din ang balangkas nila sa lumang tipan. Paano sila pinagrupo-grupo? Yan, pinagsama-sama. Okay. Ang mga aklat ng pahayag, prophecy. Paano ang huling paghukom ay magdala ng parusa sa mga masasama at magbigay kaginhawaan sa mga naghihirap. Ayan, yan yung paano pinagsama-sama ang aklat sa Bible, di ba? Ayon sa batas, ayon sa history, ayon sa wisdom, ayon sa propesiya o salita ng Diyos. Yung po yung pagkakahanay sa mga aklat sa Biblia. Hindi po siya kalat-kalat kung saan-saan nakalagay ang mga iba-ibang inuuri po at ginugrupo-grupo po sila. You know? Yan po. So may alam na tayo sa bago at sa luma at saka bagong tipan. Okay. Sabi nga, may tanong tayo, bakit may dalawang tipan? At bakit kailangan pang pagpahalagahan ang luma kung meron ng bagong tipan? Okay. Ang sagot ay, bawat tipan ay hindi kompleto kung wala ang isa. Sila ang dalawang elemento sa isang plano ng Diyos. Sabi ni San Agustin, ang bagong tipan ay nakatago sa lumang tipan at ang lumang tipan ay nahayag sa bagong tipan. Ayan, kaya hindi sila pwedeng paghiwalayin. Sa araw ng pagkabuhay muli ni Jesus, pinahayag niya na ang lahat ng pangako sa lumang tipan ay naganap na. Ayan, kaya yon hindi pwedeng paghiwalayin ang luma at bagong tipan. Doon sa Lucas 24 verse 25 to 27, sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. So ito ay na binabase niya sa lumang tipan, di ba? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na kamatayan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan, scriptures, tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Ayan, inihayag ni Jesus ang lumang tipan, di ba? At sinasabi,
Hindi sinasabi na nasa saad sa Bible o sa Biblia, sinasabi nasa saad sa kasulatan. Ibig sabihin nga, sinabi ko kanina, kasulatan ang tawag noon, scripture sa English, no? Dahil nga wala pang Bible noon sa panahon niya. Hindi pa nalilikom o hindi pa na-compile yung mga aklat noon. Diba po? Yan. So, sa lumang tipan ay wala pa yung mga aklat na mga nagagawa ni Jesus at yung mga nagagawa na mga apostoles at ang mga salita ng Diyos or mga prophecy. Wala pa doon, no? Wala pa doon sa lumang tipan, of course, diba po? So, dito naman sa Gawa 2, verse 14 to 36, ang sermon ni San Pedro ay magandang halimbawa kung paano ang mga unang Kristiyano nagpahayag ng mensahe. Ayan, mahaba po yan, no? Gawa 2, verse 14 to 36, babasahin nyo lang po yun mamaya. Okay, so ang ibig sabihin yan, hindi natin lubos maunawaan ang pundasyon ng Kristiyanong mensahe kung walang lumang tipan. Ayan po, so sa panahon ito, extend ng konti ang inyong oras. Hingi ko ng konti yung oras. 15 minutes na po tayo. Magsi 16 minutes na. Pero pagpatuloy ko lang para sa susunod na video, doon naman tayo sa pangatlong steps bilang guide ng Bible Pocket Guide. No? Okay, pagpatuloy ko po. Ang bagong tipan ay hindi nag-aalis nagwawalang bisa ng lumang tipan. Sa halip, ang bagong tipan ay nagtupad at nagbago ng lumang tipan. Ayan po, no? Paliwanag po yan ni Dr. Scott Hahn. Sa pagsimula mong pagbasa, unti-unti mong matuklasan ang mas malapit na kaugnayan. Panahon pagkatapos ng panahon or time after time. Sa isang tipan, maalala mo ang mga bagay na nangyayari din sa isa't isa. Halimbawa, ang paggapos kay Isaac sa Genesis 22 verse 1 to 19, at ang sakripisyo ni Jesus sa krus, ang Passover ng pagtawid ng mga Israelita galing sa Ehipto, ang sakripisyo ng hayop bilang handog sa templo. Ayan po, nangyayari po sa luma at ang bagong tipan. Ngayon, ipinagdiriwang natin sa Eucharistia ang Kordero ng Diyos. Ayan, no? So, yan po ang kaibahan ng luma at ang bagong tipan. So, sana po may naunawaan o nakaragdagang kaalaman po kayo dito sa aking binabahagi sa video ito na ano ang nasa Biblia at ang pangalawa, ang hugis ng Biblia. Sana po ay masubaybayan nyo rin po ako hanggat matapos natin to. Meron pong 9 na steps sa Bible, Pocket Bible Guide. Kung matapos po natin to, matapos nyo po ito ay talagang very enriching po ang kaalaman dito. Sa mga hindi pa alam o sa mga konti pa lang alam, mabalagdagan po ang ating kaalaman po dito mga kapatid. Sana po ay magkaroon din po kayo ng oras at panahon na marinig nyo po or maunawaan po natin o unawain po natin ang paano po natin talagang maisapuso, maisabuhay, pamahagi ang salita ng Diyos. Hanggat sa muli, you are watching Ate S. Eskwela.